Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 721. May punto si Xena, batang master na si Clark. Pinahihintulutan mo ito, Ivans. Ang ekspresyon ng mukha ay nagdidilim, tulad ng Xena's. Nag-alok si Ken ng isang maliit, maingat na ngiti. Bago niya ipinaliwanag, gumagawa lang ako ng mga bagay para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makitungo kay Fane. Naisip namin dati na siya ay mabuti sa martial. Sining dahil siya ay nakalista sa serbisyo ng militar sa loob ng 5 taon. Paano? Alam natin na itinago niya ang kanyang kapangyarihan, ang katapangan tulad ng isang marshal. Panipi. Sa sandaling iyon, may naalala si Xena. May naalala ako, siya. Nagsimula. Naaalala ko si Quill Xenos na nagtanong sa isang marshal na makipaglaban kay Fane, bagaman. Kalaunan ay pinatay siya ni Fane. Narinig ko na ang marshal na ito ay Magnus. Ang apprentice ni Sutherland na nakakuha ng kanyang pamagat dahil sa impluensya ni Magnus sa. Ang hukbo, sinabi ni Fane noon na ang taong ito ay walang kapangyarihan ng isang marshal. At na siya ay maswerteng nanalo sa marshal na ito. Pagkatapos ay nag-surmise si Xena, sa bagong impormasyon na ito, maaaring hindi iyon ang kaso. Kahit na ang marshal ay medyo mahina, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi dapat malayo sa anumang iba pang marshal. Si Fane ay tiyak na isang marshal kung kaya niyang patayin ang taong iyon. Kabutihan, ng taong iyon ay niloko ako sa paniniwala ng kanyang mga salita. Ang taong ito ay nagtago. Ang tunay na lakas niya. Bulalas ni Neil. Alalahanin natin ang lahat ng makakaya natin. Kumpirmahin. Una, si Fane ay may halos 4 hanggang 500 milyong bucks kasama. Siya, at sapat na para sa kanya na mag-host ng isang kaarawan ng lungsod. Gitnang lalawigan. Nag-aksaya kami ng pera upang gumawa ng mga libreng ad para sa kanya. Pangalawa, ang lakas ni Fane ay maaaring katumbas ng isang marshal kahit na siya. Kailangang mawala ang kanyang pamagat dahil sa ilang hindi kilalang dahilan, kaya itinago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At lakas. Pangatlo, maaari nating matiyak na natupok niya ang lason. Kahit papaano, ang lason ay tila walang malinaw na epekto sa kanya, at malakas pa rin siya. Pagtatapos ni Ken habang tinitingnan niya ang lahat sa silid. Sige, sabihin mo sa akin ngayon, ano ang dapat nating gawin? Sinabi mo sa amin na ang lason ay tatagal ng ilang oras upang magkakabisa, kaya maaaring normal ito. Para hindi natin makita ang epekto ngayon, di ba? Sinimulan si Ivan habang inaalok niya ang kanyang pagtatasa. Ang mga susunod na araw ay ang pinakamahalagang panahon, at si Fane ay magiging pisikal na pinahirapan noon. Ang kanyang katawan ay mabubulok at siya ay mamamatay sa sakit. Baka maging normal para sa kanyang kakayahang labanan na maging pinakamabuti kung susubukan mo ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, sinuri ni Ken ang sinabi ni Ivan at tumanggo sa kasunduan. Ito. Mukhang dapat nating ihinto ang paggamit ng mga tao upang subukan siya. Kung hindi man, kami. Mag-uulit ng nangyari ngayon. Hindi lamang kami nawala ng maraming tao. Ang laban, ngunit halos nahanap niya ako. Hindi talaga ito nagkakahalaga. Hayaan lamang. Maghintay ng matyaga para mamatay si Fane sa kaarawan ni Selina. Tumanggo din si Neil. Kasunduan. Sumang-ayon. Nalisan siya at isang namamatay na tao. Hindi namin kailangan talunin siya upang may bulalas ang aming mga pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, kung malakas pa rin siya, tayo lamang magdusa ng isang malaking pagkawala. Huwag din kalimutan ang kanyang tao ay talagang mahusay sa pagpaplano. Out mga bagay, at sinabi mo sa iyong sarili na ang kanyang mga bodyguard ay medyo malakas. Mitiigang maghintay lang tayo para sa isa pang 20 araw. Sinulsal ni Xena ang kanyang pulang alak. At ang kanyang mga labi ay kulot sa isang smirk. Iniisip ko na ang taong ito ay walang silbi. Manugang, ngunit hindi ko inisip na siya ay matalino at maglaro sa amin tulad ng mga fiddles. Maswerteng para sa amin, lasing niya ang lason. Kung hindi, hindi namin siya dadalhin. Bumaba kahit na sa ating lahat ay pinagsama. Oh, tama. Halos may nakalimutan ako. Haha, hindi nagtagal ay naalala ni Ivan ang isang bagay at ang kanyang mga mata ay naiilawan. Gofong, siya. Ipinagmamalaki, kahit na ang Fane ay may pera upang bigyan si Selina ng isang kaarawan ng lungsod. Party, hindi siya magdadala ng anuman kundi kahihiyan sa kanyang sarili. Panipi. Kabanata 722. Magdala ng walang iba kundi ang kahihiyan sa kanyang sarili. Ano ang pinagsasabi mo? Kaya niya
Mag-host ng isang labis na kaarawan ng kaarawan kung mayroon siyang pera, di ba? Bakit ito? Maging nakakahiya para sa kanya. Parehong sina Ken at Neil ay natigilan sa biglaang ni Ivan. Pagsabog ng kumpiyansa, tumawa si Ivan ng buong puso bago siya sumagot, ito ay dahil ang isa sa aking mga pinsan ay ikakasal. Kilala ba kayo Cecilia? Siya na. Pag-aasawa sa batang master ng pamilya ng ginto. Huwag kailanman ay mind ang iba pa. Mga detalye, ngunit hinahawakan ni Cecilia ang kanyang hapunan sa kasal sa parehong araw tulad ng kaarawan ni Selena. Ang isa ay isang kasal, ang isa pa ay isang kaarawan lamang. Alin sa palagay mo ang matandang Master Taylor at mga miyembro ng Taylor? Dadalo ang pamilya. Si Ivan ay nagkakulmuli, at ang kanyang mga mata ay glimpse na may dalisay. Kasiyahan. Gusto ko talaga si Cecilia. Haha, halatang ginagawa niya ito. Selena sa layunin. True move. Shortled Ken habang siya ay pumalakpak ng Maceland. Haha, ngayon na nakatulong kami sa mga ad, alam ng buong lungsod. Ang birthday party. Siya ay sa sobrang kahihiyan kung maraming mga upuan ang handa. Para sa partido ngunit walang dumadalo. Oo, ang pinsan mo talaga. Kamangha-manghang. Hindi siya pumili ng ibang araw ngunit iginiit na pumili ng pareho. Araw bilang partido ni Selena. Nakapagtataka talaga iyon. Beamed Neil, isang malaking ngitisa. Ang mukha niya tulad ng ginawa niya. Kahit na binago ni Fane ang petsa ngayon, hindi niya maiiwasan ang pangungutya ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, hindi magandang baguhin ang mga petsa para sa isang bagay. Mahalaga bilang isang kaarawan ng kaarawan. Hindi ito makakatulong sa kanya na ang partido ay na-advertise sa buong lugar. Tumawa ulit si Ivan, nasisiyahan sa kung paano ang mga talahan na yan. Lumingon. Nagrang ako kay Cecilia matapos kong marinig ang nangyari, para lang makuha ang buong kwento. Sinabi niya sa akin na si Fane ay talagang matigas ang ulo at tumanggi na magbago. Ang mga petsa. Iginiit niya na magkaroon ng partido sa parehong araw tulad ng kasal ni Cecilia. Hinihiling ito ng taong ito. Naghahatid sa kanya ng tama. Naghahatid siya ng tama. Sa katunayan, magdurusa siya kung igiit niya ang pag-save ng kanyang mukha. Kung siya ay magpapasya. Upang ilipat ang kanilang pagdiriwang sa 2 araw ng maaga, ang mga tao mula sa pamilyang Taylor ay maaaring maging doon. Kung iyon ang kaso, hindi siya magiging isang nakakahiyang sitwasyon. Tiyak na dadalo ng Taylors ang kasal ni Cecilia sa halip na si Selena. Kaarawan ng kaarawan sa rate na ito. Mahirap para sa kanila na hindi mapahiya. Zina. Giggled, malinaw na nalulugod din. Haha, hindi gumagalaw ang partido sa mas maaga. Ang mga petsa ay isang magandang bagay. Kung hindi niya ito gagawin, paano natin makikita ang sandali? Kapag sumuko siya sa lason sa pagdiriwang. Hindi ba ako tama? Tumawa si Neil. At itinaas ang kanyang baso ng alak. Napagpasyahan noon. Uupo kami at maghintay upang makita. Paano mamamatay si Fane 20 araw mula ngayon? Sige. Cheers. Ken at Ang. Ang iba ay tumayo at nagkaroon ng maagang pagdiriwang. Kinaumagahan, Fane nagpunta sa trabaho sa tirahan ng pamilyang Drake tulad ng dati. Samantala, isang lalaki lumitaw sa operating base ng Eagle Clan at lumapit kay Lee kasama ang A. Ngumiti sa mukha niya. Punong, mahusay na balita. Nakuha ko ang magandang impormasyon. Panipi. Natutuwa ito, sumagot si Lee, talaga. Nakakita ka ba ng impormasyon na ang mga tao mula sa Green Sky Hall ay lihim na kumukuha ng mga larawan ng iba? Tumango ang tao. Hindi lamang sila lihim na kumuha ng litrato, ngunit nagbebenta pa sila. Ang mga larawang iyon sa ilang mga website at gumawa ng mga deal sa isang mahiwagang kapangyarihan. Sa ibang bansa nang walang nakakaalam. Bukod doon, mayroon kaming balita na makikipagkalakalan sila sa City God Temple, na matatagpuan sa labas ng 7 Dragon Mountain. Ang templo na iyon ay nasira na, at madalas silang nakikipagkalakalan doon. Panipi. Tuwang-tuwa ito, nagpunta si Lee sa Masters at nag-host ng isang talakayan. Kabilang sa kanilang sarili. Sa hapon, sa tirahan ng pamilyang Drake. Hoy, Fane, binati ni Tanya. Matagal na mula nang naglaro kami ng mga bilyar. Halika makipaglaro sa amin. Alam mo ba kung paano? Ngumiti si Tanya at sumulyap kay Fane. Ang taong ito ay lumalakas na gwapo nang mas tumingin siya sa kanya. Siya ay walang ideya kung bakit, ngunit napansin niya na lumaki siya tuwing siya ay nagtatrabaho. Kabanata 723. Bilyar. Hindi ko pa nilalaro iyon, ngunit kung nais ni Miss Tanya na lumabas at maglaro, susundin kita. Pagkatapos ng lahat, ako ang iyong bodyguard.
Ngumiti si Fane, madali. Nang mapansin niya ang oras 2 sa hapon at wala na si Sharon. Sa paningin, lumitaw ito sa wakas na intindihan ni Sharon at hindi na pinipilit. Manalo siya sa kanya. Bagaman ang sinabi niya sa nakaraang pagkain ay mayroon sila. Bahagyang overboard, sulit ang after effect. Sa pinakadulo, ang batang babae na ito. Tumigil sa peste sa kanya. Habang siya ay aalis na sa isang kotse kasama si Tanya at Yvonne, may hindi inaasahang nangyari. Isang sports car na sinusundan ng maraming. Pumasok si Audi sa mga bakuran at nakapark na hindi malayo sa kung saan sila. Ay, hoy, Tanya, papunta na ba kayo? Parang ginawa ko ito. Sa oras lang. Matagal ka nang mawawala kung dumating ako ng kaunti. Doon. Ay isang maliit ngunit matamis na ngiti sa mukha ni Sharon. Mukha siyang isang fashionista. Sa kanyang mga salaming pang-araw, at ang kanyang itim na buhok ay nakaistilong sa mga malalaking kulot na kulot. Nababaluktot si Faye nang gawin ni Sharon ang kanyang hitsura. Tila iyon. Ang kanyang paraan ng blatantly na pagtanggi sa kanya at cozying up kasama si Selena ay hindi gumana. Bago ang lahat, hindi rin pamilyar si Sharon sa parehong Tanya at Yvonne. At bihirang patuloy na nakikipag-ugnay, ngunit madalas na lumapit si Sharon. Kung hindi ito para sa kanya, para saan ito? Maging ang mga bodyguard ng pamilya ng Drake. Ay pinag-uusapan ito sa pribado, lahat sila ay nagnanais na sila ay Fane. Nagtataka sila kung si Fane ay isang pipi na tao habang tinalikuran niya ang panghihikayat ng isang magandang babae. Oo, tama ka sa oras. Tila napunta ka para sa isang hairdo kaninang umaga, hindi. Ang hairstyle na ito ay mukhang maganda. Ngumiti si Tanya at sinabi. Para kay Sharon, maglalaro kami ng mga bilyar. Kumusta naman yan? Gusto mo ba? Sumama ka sa amin. Bilyar. Mabuti ang tunog. Napangiwi si Sharon. Kahit na. Hindi ako masyadong mahusay dito, nilalaro ko ito sa lahat ng oras. Hayaan mo na. Hindi man si Sharon. Lumabas sa kanyang sasakyan at chirp, humantong sa daan. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay lumipat sa Fane, pagkatapos. Sa walang laman na upuan ng pasahero sa tabi niya. Fane, hindi mo na kailangang magmaneho. Walang sapat na puwang para sa lahat. Halika, magiging driver ko lang ito. Minsan, sina Tanya at Yvonne ay sumulyap sa isa't isa matapos nilang marinig ito, at kailangang pigilan nila ang kanilang mga giggles. Sige, dahil hindi gusto ni Miss Sharon. Ako, kukunin ko ang iyong alok ng mabait. Ngumiti si Fane. Dahil ginawa niya ang paanyaya, tila bigla itong tumanggi sa kanya. Bukod doon, gagawin ito. Mukhang hindi masyadong duwag kung hindi man lang siya umupo sa tabi niya. Si Sharon ay sa loob ng masaya nang makita niya si Fane na sumasang-ayon sa kanyang mungkahi. Kapag Fane pumasok, pinasimulan ni Sharon ang sasakyan ni Tanya at Yvonne na naiwan muna. Fane, ang hitsura ba ng aking hairstyle? Hindi ito mapigilan ni Sharon. Kailangan niya. Tanungin mo siya habang sinulyapan siya mula sa sulok ng kanyang mga mata. Sa pagkawala ng mga salita, sumagot lang si Fane, mukhang maganda. Magaling iyon. Wala na. Mahalaga kaysa sa pakiramdam mo na mukhang maganda. Sa sandaling iyon, nadama ni Sharon. Mga butterfly sa kanyang tiyan. Kabanata 724. Di nagtagal, maraming mga kotse ang nakapark sa labas ng isang malubhang mall. Maghintay sa ibaba. Kami ay nasa itaas para sa ilang libangan, kaya kayong mga lalaki. Maaaring makahanap ng isang lugar at mag-enjoy ng ilang tsaa ng gatas kung nais mo. Ibinigay sa kanya ni Sharon. Mga bodyguard ng ilang daang box at idinagdag, narito si Fane, kaya dapat. Maayos para sa amin na umakyat sa itaas at maglaro ng mga billiards para sa isang habang. Sige, salamat. Ikaw, Miss Sharon. Natanggap ng mga bodyguard ang pera ng magalang at naiwan ng maligaya. Habang naglalakad sila, sinuri ni Fane ang lugar at sinabing, ang lugar na ito. Mukhang medyo high-end. Ang paglalaro ng mga bilyar dito ay dapat na medyo mahal. Ako. Ilang beses nang narito, at ang billiards hall sa itaas ay medyo maganda. Sila. Magkaroon ng lahat ng uri ng inumin at dessert ng libre, kahit na ang bayad dito ay batay sa bawat entry. Ito ay 100 box bawat tao, kahit gaano karaming oras ka. Maglaro dito. Ngumiti si Tanya at idinagdag, may 4 sa amin dito, kaya 4 ito. 100 bucks. Tumango si Fane. Kung ganoon ang kaso, kakailanganin nating maglaro ng isang medyo mas mahaba. Ito ay isang pag-aaksaya ng maraming pera kung hindi tayo. Fanes. Komento ginawa Yvonne roll ang kanyang mga mata sa Fane. Hindi ka namin hinihiling na magbayad. Narito ka upang makipag-usap sa amin, kaya magbabayad kami. Bukod doon, ito lamang.
Maraming daang box. Paano ito mahal? Hindi ka lang natanggap. 20,000 mga box na nagkakahalaga ng sweldo. Ngunit ito ay kung paano ito kinakalkula. Nag-alok si Faye ng isang ngiti, ngunit ang paningin ng isang tao na hindi kalayuan sa kanyang pagngiti. Hindi ba iyon batang Master Drake? Tumingin si Tanya at medyo nagulat. Nagdilim ang ekspresyon niya. Big Brother. Nakakuha siya ng hangin na sa kanya. Kamakailan lamang ay nakipag-ugnay si kapatid sa mga tao mula sa pamilyang Turner at patuloy na pagsusugal sa mga bilyar. Hindi lamang siya nawala ng pera, ngunit siya. Kahit na naghahanap ng mga patutot sa mga taong ito. Kung ito ay nagpatuloy, siya masisira tulad ng mga taong iyon. Samantala, F***, nawala na ulit ako. Snap Timoteo. Haha. Maging mapagpasensya at gawin itong mabagal, batang Master Drake. Ang iyong mga kasanayan ay naging mas mahusay. Hindi ba ako nawala sa huling laro sa iyo? Ang lalaki. Sa pamamagitan ng isang cue stick na tumayo sa tapat ni Timoteo ay tumawa at idinagdag, hiwalay. Mula rito, 10 milyong bawat pag-ikot ay abot kayang pa rin sa iyo, kanang batang Master Drake. Hinailan ni Timoteo ang kanyang kwelyo at sinabing, 10 milyon ay wala, kaya ko kayang gawin iyon. Iyon ay isang maliit na halaga ng pera sa akin. Lumakad siya, kinuha isang bote ng inumin at nagsimulang uminom. Matapos siyang magkaroon ng malalaking gulps, siya growled, "Siyempre, natural lamang na hindi ako nasisiyahan dahil nawalan ako ng isang laro na halos nanalo ako. 10 laro kami ngayon, at nanalo lang ako. 2. Galit na galit ako. Ang lalaki ay kumalas at nagpapaalala kay Timoteo, ito ay 10 mga laro. Ginagawa namin ang pagbabayad isang beses bawat 10 laro. Tulad ng nanalo ako ng 6 na laro. Higit pa, iyon ay 60 milyong, batang Master Drake. Ang mga sulok ng ang bibig ni Timothy ay bahagyang twitched bago niya ilabas ang kanyang cellphone. Huwag. Nag-aalala ka, ililipat ko ang pera sa iyo ngayon. Naglalaro pa ba tayo? Kabanata 725. Ang tao sa tapat ni Timoteo ay tinanong sa kanya kung ang kanilang laro ay pa rin para sa isa pa round matapos niyang matanggap ang pera. Parang hindi ka nais-nais, Timoteo. Sumagot si vehemently, syempre. Gumawa tayo ng isa pang 10 laro. Hindi ako nasiyahan hanggang sa manalo ako ng higit pang mga laro kaysa sa iyo. Sa sandaling iyon, may iba pa. Nabanggit na si Tanya at ang kanyang kumpanya na pumapasok sa billiards hall. Hoy, mayroon kaming ilang mga anghel na darating sa ganitong paraan. Isa sa mga kalalakihan na nakatayo sa tabi ng mga bilyar. Hindi maitago ng talahanayan ang kanyang ngiti. Agad na lumingon si Timoteo upang makita si Tanya at ang pahinga, at nagbulong siya, Tanya. Bakit siya nandito? Naglalakad siya kasama ang bodyguard na ito sa buong araw din. Ang matandang Panginoon at ang natitira ay nag-iisip na ang taong ito ay, kahit papaano, isang hari ng digmaan. Hindi gaanong malalaman, inamin niya na siya ay isang pinuno lamang ng ulo na walang token. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit binayaran nila siya ng napakataas na sweldo bilang isang bodyguard? Ang lalaking naglalaro. Ang bilyar sa tabi ni Timoteo ay isang batang master mula sa isang third class na aristokratiko pamilya. Ang kanyang pangalan ay Leo Turner at naging matalik na kaibigan kay Michael Wilson. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag narinig niya ito at sumunod sa susunod. Kay Timoteo, young Master Drake, mayroong isang simpleng solusyon. Siya ay isang bodyguard, at kailangan lamang nating mag-isip ng isang paraan upang i-play siya. Humingi sa kanya ng isang laro sa akin, at tingnan kung paano ko siya parusahan. Nag-chalk si Timothy at sumagot, magaling kung magagawa mo iyon. Hoy, hindi ba ito Miss Tanya? Oh, at nandito din si Miss Sharon. Bihira iyon. Agad na si Leo. Inilipat ang pasulong upang batiin si Tanya at ang grupo nang makita niya silang papasok. Si Tanya ay hindi tumugon sa kanya ng mabait habang tinitingnan siya ng mata. Kaya't ikaw ang isa na nagdadala sa aking kapatid na lokohin. Siya ay sumisigaw. Ano? Pinag-uusapan mo ba, Miss Tanya? Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng lokohin sa paligid? Panipi. Tiningnan ni Leo ang 3 magagandang kababaihan sa harap niya na may ngiti sa kanya. Mukha, at maingat niyang nilamon ang kanyang laway. Ang 3 babaeng ito ay ang object ng pagkahumaling para sa maraming mayamang batang master sa ngayon. Mga tao ay tiyak na mainggit sa kanya kung pinamamahalaan niya ang isa sa kanila. Nagpunta ito. Lalo na para kay Miss Tanya at Miss Sharon, mayroon silang mataas na ranggo pagkatapos ng lahat. Kung nagawa niyang pakasalan sila, magpakasal siya sa itaas ng kanyang katayuan.
Bagaman si Yvonne lamang ang pinsan ni Tanya, ang kanyang figure ay mas sexier. Ito. Nag-iisa ay sapat na upang maging sanhi ng mga lalaki na mabaliw sa kanya. Ha! Hindi kayo. Nagtatrabaho, at niloloko iyon sa aking libro. Walang tigil sa kahit na. Aliwin ng lalaki, lumingon siya kay Timoteo at iginiit, dapat mong iwasan. Pagpunta sa mga malilim na lugar kasama ang mga taong ito. Masarap maglaro ng ilang bilyar. Mga laro, ngunit huwag magsugal sa iba kung hindi ka makikipagtalo. Narinig ko na ikaw ay nawala ang kaunting pera kamakailan. Malamig na ngumiti si Timothy nang marinig niya ito. Oh my, Tanya, nakikipag-ugnayan ka sa mga bagay na hindi mo pag-aalala. Alam ko, Padre Pamper ka at na natanggap ka ng mga tao ng Drake. Pamilya, ngayon na lumalaki ang iyong kapangyarihan, nais mong kontrolin ang iyong malaking kapatid. Mga gawain. Malinaw na makita si Timoteo na nagalit si Tanya sa pagiging pinapabore ni James, ang kanilang ama. Nagbago siya matapos na makasama ang batang Panginoon ng pangatlong klase na aristokratikong pamilya Leo Turner sa mahabang panahon. Timoteo, ano ang pinagsasabi mo? Kapatid ka ko. Paano ako hindi makakapagtaguyod ngayon? Naniloloko mo ang mga taong ito at mas nagsusugal pa. At higit pa sa mga bilyar. Naaalala ko lang sa iyo ang mas mahusay na mga bagay. Hindi ba? Alam na ang trifling ay sumisira sa kalooban. Si Tanya ay sidang. Naramdaman niya na ang kapatid bago siya ay nagbago sa ibang tao sa loob lamang ng isang buwan. Hindi mapigilan ang kanyang pagkabigo, nag-snap siya, huwag isipin na hindi ako. May alam ka, patuloy mong bisitahin ang mga tinatawag na lugar ng libangan. At sila ay hindi karapat-dapat sa mga ganitong uri ng mga tao. Nakita ito ng aking mga kaibigan. Gamit ang kanilang sariling mga mata at sinabi sa akin ito. Nakita kanila doon ng higit pa. Minsan, sasabihin ko kay tatay kung magpapatuloy ka sa kalsada na ito. Haha, ikaw ba? Nagbabanta sa akin. Si Timothy chuckled mockingly. Aling mayayaman ngayon? Ayaw na maglaro. Gayon din, paano mo sasabihin na ito ay isang hindi karapat-dapat na lugar? Nagpunta ako para sa mga masahe sa mga regular na lugar. Huwag magtapon ng mga akusasyon ng walang taros. Nang hindi nagbibigay ng konkretong patunay. Panipi. Kabanata 726. Sa sandaling iyon, si Timoteo ay mukhang slovenly, na parang hindi siya nag-alaga. Ang kanyang sarili sa edad. Mukha siyang isang mahusay na walang para sa unang sulyap wala. Malapit sa kung paano siya naging hitsura. Ang pagkabigo ay tinimbang si Tanya. Nakikita ang kanyang kapatid na ganito. Ang kanyang kapatid ay nakikipag-ugnay sa mga bata. Mga kalalakihan sa harap niya, lahat mula sa ikatlong uri ng mga aristokratikong pamilya o mayaman. Mga pamilya. Ngayon, pagkatapos ng 1 o 2 buwan, naramdaman na parang siya ay ganap. Iba't ibang tao. Napansin ni Sharon na ang mga kapatid ay nagtrabaho. Agad siyang humakbang at nagplaster ng isang ngiti sa kanyang mukha habang siya nagsalita, huwag kang mag-abala tungkol sa kanya, Tanya. Ang mga kalalakihan ay may sariling mga paraan ng relieving stress. Maglaro ng mga bilyar sa halip. Hindi ka ba maganda dito? Maglaro tayo ng isang pag-ikot. Sige na. Tanya tamped down sa galit. Ang pagtatayo sa loob niya, sinusubukan na aliwin ang sarili. Siguro siya ay bumagsak. Ito marahil ang kanyang kapatid ay hindi ang taong akala niya. Siguro siya ay nagpapaseso lamang sa kanyang sarili sa ilang kasiyahan. Siguro hindi siya katulad ng iba. Napakagandang kapatid na mayroon ka. Tama, dapat ay maganda ang pagkakaroon ng isang maliit na kapatid na babae. Inaalagaan ang malaking kapatid. Siguro siya ang magiging alagaan. Ang pamilyang Drake sa hinaharap. Nagsimula din ang taong kasama ni Leo. Upang curve ang kanyang mga labi sa isang malupit na ngiti. Hoy, ikaw. Naglalaro ka ng mga bilyar. Sa ganito. Sandali, inilagay ni Leo ang cue stick sa gilid at tinanong si Fane. Tumingin si Fane sa paligid niya bago tuluyang ituro ang kanyang sarili. Tinatanong mo ba ako, Ginoo? Siya. Tanong. Tama iyon. Ikaw ang mahusay na walang anak na lalaki mula sa pamilyang Taylor, di ba? Talagang mayroon kang ginto na nahuhulog sa iyong kondongan, kaya upang magpakasal sa isang kagandahan tulad ni Selena Taylor. Ang uri ng swerte ay gagawa ng sinuman. Naiinggit. Kinuha ni Leo ang isang sigarilyo at sinindihan ito, idikit ito sa kanyang bibig. Oo naman. Naiinggit ako, aniya, expression scornful, ngunit kailangan kong sabihin na gusto ito. Sinusubukang damaykit ang isang bangkos ng mga sariwang bulaklak sa isang tumpok ng Bakashi asterisk tea. Ha! Talaga, wala akong magagawa tungkol dito. Medyo good luck ako, akala ko. Palagi akong may magandang kapalaran.
Si Fane ay hindi nasaktan ng kanyang mga salita. Sa halip, ngumiti siya at kinurot ang kanyang mga balikat. Gayunpaman, si Sharon ay hindi nasisiyahan sa isang flash nang marinig niya ito. Paano siya hindi makakakuha? Galit, kapag may tuwid na paninirang puri ang kanyang idolo. Ang ekspresyon niya agad na dumilim. Leo, di ba? Ano ang pinagsasabi mo? Mayroon ka? Walang ideya kung gaano kamangha-mangha ang isang tao na si Fane, aniya. Hindi ka man. Karapat-dapat na bully ang kanyang sapatos kung nais mong ibagsak ang iyong sarili laban sa kanya. Gawin. Alam mo yon. At isang bangkos ng mga sariwang bulaklak na natigil sa isang tumpok ng Bakashi asterisk T. Siya at ang kanyang asawa ay isang tugma na ginawa sa langit. Sa tingin ko kahit na si Selena ang isa. Sino ang hindi maaaring tumugma sa kanya? Ha! Tila tulad ng manugang na ito ay gaganapin. Sa napakataas na pagpapahalaga ni Miss George. Ngumisi si Leo nang marinig niya ito. Tila hindi galit. Palagi kong naririnig na ang batang Miss ng George. Ang pamilya ay nakalagay sa kanyang mga mata sa mabuting para wala. Akala ko hindi ito. Totoo. Sino ang nakakaalam na? Ang isa pang lalaki ay sumulpot sa kanyang ulo at hinaplos ang kanyang ilong. Hindi ko talaga inisip na ang isang batang tagapagmana sa isang first class. Ang pamilya ng aristokratikong ay talagang mahalin sa isang may asawa, siya. Mumbled. Hindi ba siya nahihiya? Hindi ito gagawa ng mabuti para sa reputasyon ng pamilyang George kung ang salita nito ay lumabas. Hey! Ano ang kailangan nito? Gawin sa iyo. Kung sino man ang gusto ko ay walang kinalaman sa iyo. Bukod sa, maaari. Nang ikaw ay tumutugma sa kanyang ningning. Panipi. Kabanata 727. Galit na galit si Sharon. Gayunpaman, sa sandaling naalala niya iyon. Si Fane ay nasa tabi niya, pinilit niya ang sarili na mapanatili ang imahe ng isang maayos. Kumilos na ginang. Pinigilan niya ang galit sa loob niya at pinagtatalunan sa iba. Tao. Si Fane ay maaari lamang magbigay ng isang ngiti ng one bago ang mga clown na ito. Kaya ikaw. Tinawag na Leo. Bakit mo ako tinanong kung maaari ba akong maglaro ng mga bilyar, batang master? Leo. Tanong niya. Hindi ko alam kung paano maglaro. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang paghahatid lamang. Boy bago ako nakalista sa militar. Hey! Akala ko naman. Pagkatapos ng lahat, kami, ang mga taong militar ay walang ingat na mga tanga. Naturally, hindi mo malalaman. Ang nasabing laro ng kalikasan ng Ginoo, dahil ang alam mo ay kung paano lumaban at patayin. Si Leo chuckled, ang kanyang ekspresyon ay hindi ka nais-nais. Naisip ko ring tanungin ka. Upang maglaro ng ilang pag-ikot laban sa akin kung alam mo kung paano, aniya. Ngunit tila na nakalaan ako para sa pagkabigo. Makikipaglaro lang ako sa young master. Drake. Totoo na hindi ko alam kung paano maglaro. Ngunit marami akong napanood. Mga pag-ikot kanina. Mukhang hindi masyadong mahirap. Kailangan mo lang pakay para sa puti. Bola tiyaking bulsa mo ang isa pang bola kasama nito, di ba? Sinabi ni Fane pagkatapos. Nag-isip siya sandali. Paf. Medyo ang ilan sa mga kalalakihan ay hindi makakatulong ngunit. Gigil nang marinig nila ito. Madali mong inilalagay ito, mister. Ito ay isang laro ng kasanayan. Bakit madali ito? Nangangailangan ito ng pamamaraan upang makuha ang lakas at anggulo ng tama. Bukod, naisip mo ba talaga na ang laro? Tapos na pagkatapos mong bulsa ang mga bola na kabilang sa iyo. At mayroong mga panuntunan sa bilyar. Ang larong ito na nilalaro namin ay tinatawag na snooker. Hindi ka na narinig ito, mayroon ka ba? Ha? Naglalaro laban sa iyo. Kalimutan ang tungkol dito. Isang tao. Dumiretso lamang sa pagtawa. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, Fane. Ang laro na tulad nito ay hindi madali. Ang mga taong hindi naglalaro nito ay hindi maaaring makabisado. Pati na rin ang mga mayroon. Bukod sa, nilalaro ko ito sa loob ng 2 taon, ngunit ang aking ang kasanayan ay isang malaking sigaw mula sa aking kapatid na lalaki, Leo, at iba pa. Kinagat ni Tanya ang manggas ni Fane habang hinahabol siya. Malinaw na alam niya. Wala, mula sa paraan ng pag-uusap niya tungkol dito na parang isang madaling laro. Kung salita lumabas tungkol dito, tiyak na dadalhin siya bilang biro ng siglo sa pamamagitan ng ang mga taong madalas na naglalaro ng mga bilyar. Ngunit hindi natin papayagan ang ating sarili upang ma-underestimated na ganyan. Nagbigay ng mapait na ngiti si Fane. Tapos sinabi niya kay Tanya, bakit hindi mo muna ipaliwanag ang lahat ng mga patakaran sa akin? Turuan mo ako ng mga pamamaraan upang i-play ang larong ito. Pagkatapos ay magkakaroon ako ng isang maliit na paligsahan sa ganito.
Scoundrel! Nang marinig nila ito, sina Tanya, Yvonne, at Sharon ay lahat natigilan ng walang pagsasalita, hanggang sa nais nilang mag-spew ng dugo. Ang punk na ito. Hindi ba alam ang mga patakaran, at gusto pa rin niyang maglaro laban kay Leo? Ito ay praktikal na isang throwaway match. Wow! 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 Narinig mo ba? Iyon. Narinig mo yun, di ba? Ang pienk na ito ay hindi alam ang mga patakaran ng laro. Hindi niya alam kung aling mga bola ang una sa bulsa, at aling mga bola iyon sundin pagkatapos. At gayon pa man gusto niya ng laban-laban sa akin. Agad na naramdaman ni Leo. Nakakatawa ito nang marinig niya ang mga salitang iyon. Nagsimula din ang kanyang mga kaibigan. Tumawa. Ang isa pang batang master mula sa isang mayamang pamilya ay nagsabi kay Fane, hayaan akong sabihin ko. Ikaw ito, punk. Ang aming batang master Leo dito ay maaaring magbulsa ng 70 hanggang 80 puntos sa isang nakaupo kapag siya ay nasa mabuting anyo. Kahit na siya ay tinawag bilang prinsip ng mga bilyar. Napakakaunting dito ay maaaring tumugma laban sa kanya. Hindi ka pa naglalaro bago, at nais mong maglaro laban sa kanya. Binibiro mo ba ako? Kapag siya narinig ito, lumingon si Fane kay Timoteo. Kung inilalagay mo ito sa ganoong paraan, ikaw ba? Sinasabi na ang batang Master Drake ay isang tulala rin. Pagkatapos ng lahat, si Leo ang Prince of Billiards, ngunit ang batang Master Drake ay nang-ahas pa ring maglaro laban sa kanya. Hindi ba malinaw na naglalaro siya ng isang pagkawala ng laro? Ikaw, batang Master. Galit na galit si Drake. Ang hanggal na punk na iyon ay sapat na matapang na tumawag. Siya ay isang tulala. Ang kanyang ekspresyon ay agad na tumigas. Ang F*** ay nagsasalita ka ba? Tungkol sa Fane. Aniya, ikaw ang bodyguard ng pamilyang Drake. Ito rin. Nangangahulugang ako ang iyong Panginoon. At maglakas loob kang magsabi ng ganyan sa akin. Hindi ka ba natatakot na mapaputok? Panipi. Kabanata 728. Naisip niya na si Fane ay matakot sa kamatayan nang may sinabi siya. Ganyan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bodyguard na binayaran ng 20 milyong bucks a buwan. Ito ay marahil ang tanging trabaho sa buong gitnang lalawigan na nagbabayad na marami. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang mag-iimbot pagkatapos nito? Gusto niya. Hindi naligtas ang reputasyon ng punk na ito kung ang kanyang ama at ang iba pa ay hindi. Pinaghihinalaan na mayroong isang bagay na higit pa kay Fane na ang brat na ito ay nagtatago. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ang punk na ito ay rate sa napakalaking sweldo, gayon pa man siya. Tila hindi nagmamalasakit sa kanyang pamilya, darating tuwing gusto niya at aalis. Tuwing nalulugod siya, mas mahalaga, ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na babae. Nalulugod sa kanya. Bukod dito, sa panahon ng lumang tao na si Taylor. Kaarawan ng kaarawan, ang punk na ito ay nagsabing siya ay nawala ang kanyang badge. Gusto ba ng isang hari? Nang digmaan gumamit ng tulad ng isang taktika upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Inisip ng lahat na siya isang marshal. Kahit na noon, maaaring hindi ito totoo. Hey! Hindi ako natatakot sa mga salita. Ganyan. Naisip mo ba talaga na nais kong maging isang bodyguard para sa iyong pamilya? Kung ang iyong pamilya ay hindi tumulong sa akin, at kung hindi mo tinulungan ang aking asawa na makahanap ng trabaho, magkakaroon ako ng zero na interes na maging isang bodyguard para sa iyong pamilya. Fane. Shockled. Bukod, ito ay si Miss Tanya ang nagbigay sa akin ng trabaho, aniya. Walang pasubali. Wala kang sasabihin dito. Ikaw. Si Timoteo ay praktikal. Apoy. Ang punk na ito ay talagang nang-ahas na sabihin ng isang bagay na tulad nito mismo sa harap niya. Mga kaibigan. Hindi pinansin ni Fane ang nakakahiya sa kanya. Tumulo si Leo. Timoteo, napansin na siya ay nagnanakaw mula sa mga tainga. Hoy, bakit ka? Nagtrabaho ito sa ibabaw ng isang bodyguard kapag ikaw ang batang master ng ang pamilyang Drake. Paalalahanan niya ang ibang lalaki. Sino ka, at sino? Siya. Paano siya maihahambing sa iyo? Si Timothy ay alikabok ang mga manggas ng kanyang shirt at itinuwid ang kanyang sarili. Well, oh, tama. Hoy punk, sinabi mo yun. Madali ang mga bilyar, di ba? Kung gayon bakit hindi ka naglalaro laban sa akin? 10 milyon. Box bawat pag-ikot. Ano ang sasabihin mo? Dahil ikaw ay gangho tungkol dito, gawin. Manggahas ka na magkaroon ng isang laban-laban sa akin. Palagi kaming naglalaro ng 10 milyong box bawat. Bilog. Wala akong interes sa isang mas maliit kaysa doon. Ang mga tampok ni Leo ay
Baluktot sa isang ekspresyon ng Golding habang nagsalita siya kay Fane, sa palagay ko dapat. Kalimutan lamang ang tungkol dito, isang Leiko na tulad mo na sinusubukan mong maglaro ng laro ng Ginoo tulad nito. Hey! Bakit hindi? Ngunit hindi ako interesado sa isang taya ng 10 milyong mga box bawat pag-ikot. Kung maglaro tayo, malaki ang maglaro. 1 bilyon bawat pag-ikot. At maglaro ng 10 pag-ikot. Naglakas loob ka bang gawin ito? Walang inaasahan na Fane na. Retort matapos niyang marinig iyon, Choklang. Nais lamang ni Leo na pukawin si Fane sa isang furry. Hindi niya naisip na tatanggapin talaga niya ang pusta at hindi lamang. Iyon, iminungkahi pa niyang itaas ang taya sa 1 bilyong box bawat pag-ikot. Nuts ka ba, Fane? Nagulat si Shock sa gulugad ni Tanya. Hindi ka lamang maaaring sumang-ayon. Sa gayon kahit na pumuste ka sa iyong pagmamataas. Nagprotesta siya. Hindi ka kailanman naglaro ng mga bilyar bago. Paano mo siya papatalo? Oo, 1 bilyon. Ang mga box bawat pag-ikot ay labis. Kung hindi ka kumbinsido doon, kunin mo lang. Bumaba ito sa 10 milyong box bawat pag-ikot. Makakakuha ka pa rin ng isang pagkakataon upang maglaro. Laban sa kanya, si Yvonne ay nag-chime din upang payuhan siya, bukod, malinaw ito. Nanais niyang tumaas sa iyo. Hindi mo ba nakikita iyon? Tama iyon. Huwag sumang-ayon doon, Fane. Huwag tumaya sa kanya, sinabi rin ni Sharon. Hindi pinansin ni Fane ang kanilang mga protesta. Ano ang sasabihin mo? Sabi niya. Leo, nakapangahas ka bang maglaro sa 1 bilyon sa mesa? Leo. Sumagot, nakangiti, seryoso ka ba, Pieng? Sigurado na bagay. Ngunit ako talaga. Maghinala na mayroon kang maraming cash sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ako, mag-alala ka lang sa sarili mo. Kung hindi ako magbabayad sa dulo, puputulan ko na lang ang aking I hand off at ihandog ito sa iyo. Kumusta naman yan? Sabi ni Fane, ngumiti ng malamig. Bagaman hindi niya nilalaro ang larong ito dati, naobserbahan niya ito mula sa A. Distansya ng nakaraan. Naramdaman niya na hindi ito masyadong mahirap. Ang tanging bagay ay na hindi niya alam ang mga patakaran ng laro. Oo naman. Ngunit hindi ka pa rin alamin ang mga patakaran. Kumusta naman ito? Ang batang Master Drake at ako ay ilalagay sa A. Libreng palabas para sa iyo. Tumayo ka lang sa gilid at pinapanood kaming naglalaro. Kami ay ipaliwanag ang laro habang sumasabay kami. Kumusta naman yan? Panipi. Kabanata 729. Ngumiti si Leo habang nagsalita siya kay Fane. Okay. Mas mahusay mong siguraduhin ito. Hindi ako. Hayaan ka kung hindi mo maiiwasan ang maraming pera sa pagtatapos ng lahat ng ito. Panipi. Sumang-ayon si Fane, tumanggo ang kanyang ulo. Si Leo ay ngumiti sa halip. Marami akong nanalo kani-kanina lamang. Mayroon akong hindi bababa sa 5 bilyon sa aking balanse sa kredito ngayon. Hindi ako naniniwala. Natalunin mo ako ng higit sa 5 beses sa 10 laro. Parin, kung ikaw nais na manalo ng higit sa 5 mga laro sa 10 pag-ikot, kailangan mong manalo ng hindi bababasa 8 at mawala ang 2. Kung nanalo ka ng 7 at mawala ang 3, makakakuha ka lamang ng 4 bilyong mga box. Ang isa pang lalaki ay ngumisi. Bukod dito, praktikal ito. Imposible para sa isang katulad mo na manalo, nakikita kung paano ka pa hindi naglalaro. Ito sa iyong buong buhay. Naisip ito ni Sharon, pagkatapos ay clenched niya ang kanyang mga ngipin. At tumayo. Fane, hindi mo lamang ma-chop ang iyong braso kung hindi mo kayang bayaran. Magbayad. Kung hindi ka maaaring magbayad, tutulungan kita na magbayad. Si Fane ay bahagyang naantig kung kailan narinig niya iyon. Mawawalan siya ng 10 bilyong box kung nawalan siya ng 10 laro sa A. Hilera. Ito ay isang napakalaking halaga ng pera. Hindi niya naisip na gagawin ni Sharon. Ilagay ang kanyang sarili at mag-alok na magbayad para sa kanya. Naisip mo ba ito? Dumiretso sa kanya si Fane at nagtanong. Siyempre, huwag kang mag-alala, sa kabutihang palad. Ang pamilyang George ay isang first-class aristokratikong pamilya. Makakaya nating mawala 10 bilyong box. May kumpiyansa na sagot ni Sharon. Ngunit ito ay 10 bilyong box. Hindi ka ba natatakot na masira ka ng iyong mga magulang? Nadama si Fane. Siyempre hindi. Bukod, sina papa at mama na katulad mo. Gusto talaga nila. Ikaw bilang kanilang manugang. Habang nagsalita si Sharon, lumaki ang kanyang pisngi. Siya. Hindi maiwasang patayin ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan. Sok-sok. Ngunit ng kurso, ang isang babaeng lovelorn ay hindi isang lohikal. Nagbigay ng nakangiting ngiti si Timoteo.
Ngunit ngayon na ang batang may bahay na si George ay nakatayo at nag-aalok upang kunin ang panukalang batas para sa punk na ito, ang young Master Turner ay hindi dapat mag-alala tungkol sa hindi pagkuha ng kanyang pera. Ang kanyang kamay ay walang gamit pa rin, tama ba ako? Panipi. Ha, syempre, 10 bilyong bucks ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang kamay mula sa ito Pieng, Leo Gofford, pagkatapos ay sinimulan niya ang laro. Tingnan ng mabuti, Pieng. Tinatawag itong break-off shot. Ipinaliwanag ng dalawa ang lahat kay Fane tulad nila. Pinatugtog at napanood sila ni Fane kung paano makontrol ang paglalaro ng kalaban, kung paano iposisyon ang bola bukod sa iba pang mga bagay. Leo at mabilis na natapos ni Timothy ang kanilang laro. Si Timoteo ay lumitaw na matagumpay, at siya ay nanalo ng isang malaking margin. F***, nakakahiya na hindi namin inilalagay taya sa pag-ikot na ito at naglalagay lamang ng isang palabas para sa kanya. Matapos siyang manalo, hindi nasisiyahan si Timoteo. Hey, young Master Drake, hindi mo ba masabi iyon? Nag-play ka na. Ngunit si Fane chuckled malamig. Nanalo ka sa pag-ikot kung kailan. Walang mga taya sa mesa. Ngunit sa katotohanan, ito ay batang Master Turner. Sino ang naging madali sa iyo? Nakakalungkot na bobo ka kaya hindi mo magawa. Sabihin mo, Panipi. Kabanata 730. Ano ang pinagsasabi mo, punk? Hey, paano ako madali lang? Isang tao kapag tungkol sa mga bilyar. Agad na nabalisa si Leo nang siya narinig ang mga salita ni Fane, pagbaril sa isang sulyap sa kanya. Ang F*** na pinag-uusapan mo. Tungkol sa, hindi ko ba masasabi kung madali siya sa akin? Timothy din. Nagsalita sa isang huff, ako ay isang magandang manlalaro. Ngunit sumagot si Fane na may A. Walang humpay ng ngiti, ito ay tiyak dahil madali siya sa iyo na hindi mo magagawa. Sabihin ang kanyang anggulo ay hindi pa gaanong bahagyang sa layunin ng hampasin niya ang bola. At nagkunwari halos siya ay nagbulsa ng isang bola. Kailangan lang niyang pumunta madali minsan o 2 beses sa isang laro upang payagan kang manalo. Bukod, sinabi mo ito sa iyong sarili. Ikaw ay isang mahusay na manlalaro. Dito, tumahimik sandali si Fane. Pagpapatuloy sa isang masayang tono, bukod dito, sa palagay ko ay naisip mo ang tungkol sa bakit siya magiging madali sa iyo, batang Master Drake? Maglalaro ka pa ba? Kasama niya kung hindi ka kailanman naging madali sa iyo, at kung patuloy kang nawawala ng 10 pag-ikot. Ng 10 laro, syempre, kakailanganin niyang hayaan kang manalo ng ilang mga pag-ikot upang hayaan. Masaya mo ang kaligayahan ng pagpanalo ng isang pusta. Ngunit malinaw na sa pangkalahatan, ikaw mawalan ng higit pa sa panalo mo. Sabihin natin na mawalan ka ng higit sa 1 bilyong bucks. Ngayon, malamang nahayaan kanyang manalo ng 20 milyong bucks sa susunod na araw. Haha, Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Timothy nang marinig niya iyon. Ito ay dahil siya napagtanto na ang sinabi ni Fane ay totoo. Bukod dito, hindi pa nakita ni Fane. Naglalaro sila ng mga bilyar bago. Gayunpaman, kahit na pagkatapos niyang maingat na naisip tungkol dito, hindi pa rin niya makita kung paano naging madali sa kanya si Leo. Ano ang she***T? Pinag-uusapan mo ba? Ito ay ang aking masamang kapalaran na nawalan ako ng higit pa, iyon lang. Minsan ako ay talagang nasa aking laro. Naturally, ginawa ni Timoteo. Hindi nais na aminin na siya ay isang mas masahol na manlalaro kumpara kay Leo. Ito ay dahil naramdaman niya na medyo bihasa na siya sa laro, at halos kaugnay ni Leo. Kung si Leo ay tunay na naging madali sa kanya ng madalas, ginawa iyon. Ibig sabihin na ang kanyang kaibigan ay malayo, mas malakas kaysa sa kanya. Mas gugustuhin niyang maniwala sa Leo at ang iba pa kaysa mawala ang mukha sa bagay na ito. Bukod, si Fane ay wala katibayan upang suportahan ang kanyang mga paghahabol. Siya ay naging ostentatious. Ito ay posible na si Fane ay sinusubukan lamang na gumuhit ng isang rift sa pagitan nila, at sa gayon siya sinabi ng ganyan. Tama iyon. Likas na manalo ng ilan at mawala ang ilan kapag naglalaro ng mga bilyar, punk. Kami ay mabuting kaibigan sa young master. Timoteo, paano natin magagawa ang isang bagay na ganyan sa kanya? Nagsalita din si Leo. Agad na, matapos niyang sabihin iyon, natatakot siya na tama si Fane. Sa pamamagitan ng kanyang ruse, kaya mabilis niyang binago ang paksa, gupitin ang crap, punk. Ay! Naglalaro pa rin tayo. Maglalaro kami ng 1 bilyong bucks bawat pag-ikot para sa 10 pag-ikot. At, hindi ka maaaring sumuko sa kalahati. Halimbawa, hindi mo masabi na nais mo umatras pagkatapos mong mawala ang isang pag-ikot. Ang pag-atras ay nangangahulugang ikaw
Automatikong sumuko sa natitirang siyam na pag-ikot at kakailanganin mo pa rin. Bayaran mo ako ng 10 bilyong bucks. Nakuha ito. Malinaw na ito na ikaw ay pambubuli. Fane dahil bago siya dito. Galit na galit si Sharon kaya sinaksak siya. Paalaban sa lupa. Si Leo ay talagang isang B***starred. Naglalagay sila ng pusta. Nang 10 bilyong bucks tumalikod sa buong bilyong bucks. Ito ay hindi lamang isang regular na kabuuan ng pera para sa isang third-class aristokratikong pamilya. Ha! Pinahiya ko siya. Ang F***sick pinag-uusapan mo ba? Iminungkahi kong maglaro ng 10 milyong bucks bawat. Bilog bago. Ito ang manugang na lalaki mula sa Taylors na nagsabing 10. Ang milyon ay napakaliit, na pinalaki ito sa 1 bilyon. Sa totoo lang, hindi ako naglagay. Ang nasabing isang malaking pusta bago. Tiyak na magiging kapana-panabik. Tumawa si Leo at sinabi kay Sharon. Naglakad si Fane ng diretso at pumili ng isang cue stick. Tapos siya. Naglakad papunta kay Leo. Hindi mo pa inilalagay ang isang malaking pusta bago. Tapos ako. Inaasahan kong hindi ka matakot sa mga bilang na hindi mo mapasok. Ang iyong pinakamahusay na form sa ibang pagkakataon kaya natatakot na ang iyong mga kamay ay nagsisimulang umiling. Paf! Ang mga kalalakihan sa lugar ay nagsimulang mag-snigger. Ito ang unang pagkakataon na ang punk na ito ay naglalaro na panood na lang niya silang naglalaro ng isang pag-ikot ng mga bilyar at mayroon lamang. Nakilala ang mga patakaran. Ito ay kahit na ang kanyang unang pagkakataon na may hawak na isang bilyar na cue, at talagang nang-ahas siyang sabihin ng isang bagay na tulad nito sa prinsipe ng bilyar. Dapat mo bang masira, o magkakaroon ba ako ng mga parangal? Ngumiti si Leo at tinanong si Fane. Una ka muna, mag-iikot kami. Sagot ni Fane pagkatapos niya. Naisip ito. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.